Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sa ikalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment para kay dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation of public funds. Kaugnay pa rin po yan sa 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Iniurong din ang arraignment ng kapwa-akusado ni Revilla na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief Juanito Mendoza. Inilipat sa February 16 ang arraignment ni Revilla at Juanito Mendoza dahil may nakabinbin pang apela ang kanilang mga kampo. Naghain naman ng not guilty plea ang iba pang akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at 3 pang dating tauhan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Baha at landslide ang naitala sa ilang lugar sa Bicol Region dahil sa masamang panahon. Sa Viga, Catanduanes, may sinagip ng mga residenteng natrap sa rumaragasang baha. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Gamit ang lubid at mga pampalutang, tulong-tulong na ni-rescue ng mga otoridad ang lalaking natrap sa kanyang bahay sa gitna ng pagragasa ng baha sa Viga, Catanduanes. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi agad nakalikas ang residente dahil bigla ang tumaas ang tubig sa barangay Asuncion. Tagumpay namang nahila mula sa baha ang residente at ngayon ligtas na. Tagumpay ding na-rescue ang ilan pang stranded na mga residente sa iba pang barangay. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Dahil naman sa pag-apaw ng tubig, bumigay ang dike sa barangay Sabangan sa Caramoran, Catanduanes. Nalubog din sa baha ang maraming bahay, dahilan para lumikas ang maraming pamilya. Binaha naman ang ilang lugar sa barangay Camburo dahil sa pag-apaw ng Hilacan River. Ang ilang pamilya, hindi na nagawang maisalba ang kanilang gamit. Sa bayan ng Bato, nagtulungan ng Philippine Coast Guard at MDRRMO para tanggalin ang makapal na putik at malalaking bato na humarang sa kalsada sa barangay Tilis. Apektado naman ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng barangay CP dahil sa pag-apaw ng Bato River. Ayon sa mga otoridad, passable na mga kalsada roon at inaabisuhan ng mga motorista na mag-ingat sa paglusong sa baha. Sarado naman at hindi na madaanan ang kalsadang yan sa Panganiban, Catanduanes dahil sa matinding baha. Pinayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Nagsagawa na ng evacuation at rescue operations sa mga otoridad para sa mga residenteng stranded sa baha roon. Mud flow naman ang namerwisyo sa ilang kalsada sa bayan ng Baras. Sa Muning National Road, stranded sa putika ng isang ambulansya at kinailangang hilahin gamit ang rescue vehicle. Naialis na sa lugar ang ambulansya, ligtas din ang mga sakay nito. Kabi-kabilang landslide naman ang nangyari sa ilang kalsada sa bayan ng Bagamanok dulot ng pag-ulan. Dahil dyan, limitado ang pwedeng dumaan sa ilang kalsada. Inabisuhan na ang mga motorista na mag-ingat sa biyahe. Nagsagawa ng forced evacuation sa ilang barangay doon dahil din sa baha. Isa na ang naiulat na nasawi sa pagbaha sa lalawigan ng Catanduanes habang mahigit 1,000 residente na ang lumikas. Inanod ang bahay na yan dahil sa pagtaas ng tubig sa isang ilog sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa uploader ng video, walang tao sa loob ng nasabing bahay. Sa Basod naman, tulong-tulong na nirescue ng mga residente ang isang binatilyo na natrap sa isang bahay matapos ang landslide. Nailigtas siya matapos ang halos 1 oras. Abot dibdib na baha rin ang naranasan sa ilang lugar doon dahil sa pagtaas ng tubig mula sa Basod River. Pinalikas na ang mga residente sa apektadong lugar. Tuloy-tuloy din ang rescue operations sa mga stranded. Hindi na rin madaanan ang Maharlika Highway doon dahil sa taas ng tubig. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdudulot ng pag-ulan sa maraming bahagi ng Camarines Norte at Catanduanes. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang panig pa rin ng Bicol ang makararanas ng maulang panahon ngayong Lunes dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Uulanin din ng shear line ang Western at Eastern Visayas.
Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maging alerto sa heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Isinailalim na po sa General Flood Advisory o babala sa posibleng pagbaha ang Bicol, Western at Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Bukod po sa shear line, patuloy ring umiiral sa ilang bahagi ng Luzon ang hanging amihan. Nakapagtala ang City of Pines, Baguio ng 13 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw, habang 23.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sugatan ang 3 kabilang ang isang bombero sa sunog na sumiklab sa Paco, Maynila. Nadamay pa ang ilang kalapit na establishmento sa lugar. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sumisigaw at umiiyak na sa takot ang ilang residente ng Barangay 664A sa gitna ng sunog na lumamon sa tinitira nilang 2-story building sa Paco, Maynila kaninang madaling araw. Maririnig pa ang ilang pagputok mula sa sunog. Nabalot ng makapal na usok ang lugar. Nasa 10 pamilyang nawalan ng tirahan ayon sa Bureau of Fire Protection. Tinaas po namin kaagad sa first alarm kasi puro may mga light materials po doon and then may mga katabi po tayong mga commercials. Sikit na mula sa Visayas, 6 na buwan pa lang nangungupahan doon. Halos wala siyang naisalbang gamit. Wala akong dalang gamit. Wala talaga, walang pera, wala cellphone lang. Wala, iyak na lang yung mga gamit. Wala talaga, gusto ko na umuwi. Nakakatakot, ma'am. Nakakadismaya. Hindi ko alam nung gagawin mo. Mahigpit naman ang kapit ni Darlene sa 6 na buwang gulang niyang bunsong anak. Tulog na raw siya at ang 4 niyang anak nang marinig nilang may sunog sa kalapit na building. Kaya kahit hindi pa inaabot ang bahay nila, lumikas na agad silang mag-iina. Ninenervyos, natatakot na. Ang importante po, ligtas lang yung mga anak ko, tapos nakalabas kami. Gumapang ang naglalagablab na apoy sa ilang kalapit na establishmento. Ang isa rito, may nakaimbak pang mga kemikal na ginagamit sa mga swimming pool at spa. Nadamay lang po itong mga commercial na sa harapan natin dahil po doon sa ceiling po, yung ceiling po kasi light materials po. Napilitan po kaming wasakin po ang mga pintuan po nila at saka yung po mga glass po nung opisina nila. 3 ang naitalang sugatan sa sunog kabilang ang isang bumbero. Naapula ang sunog pasado 2:30 kaninang madaling araw. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog pero ayon sa ilang residente, May narinig po akong parang bumbilya na parang sumabog, na parang bote na malakas. Tapos yun na po, nagsimula yung sunog. hindi bababa sa 300,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado po ang isang lalaking Palestino na sangkot sa iba't ibang insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila. Nahuli po siya kasunod ng kanyang panloloob sa isang hostel sa Mandaluyong. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tila may-ari ang foreign national na yan na nagpapaikot-ikot sa loob ng isang saradong restaurant sa Taguig noong January 26, 2026. Pero ang dayuhan ay isang Palestinian, magnanakaw pala. Ayon sa NCRPO, natangay noon ang 35 anyos na sospek ang nasa 50,000 pesos na halaga ng mga gadget at cash ng restaurant. Makalipas ang halos 2 linggo, nagnakaw naman ang dayuhan sa isang hostel sa Mandaluyong City at kinuha ang 5,000 pesos na nasa kaha. Nataong nagse-surveillance sa lugar ang mga tauhan ng Anti-Carnapping Section at Regional Intelligence Division ng NCRPO. Narinig daw ng mga operatiba ang paghingi ng tulong na may-ari ng hostel kaya agad nilang hinabol ang sospek. Nakuha sa kanya ang isang patalim at nabawi naman ang pera. Nang dalhin sa tanggapan ng NCRPO ang sospek, isang TNVS driver ang lumutang at inireklamo rin ang dayuhan. Binuksa itong ating Palestinian na ito at matapos na magpaikot-ikot at magpunta sa kung saan lugar ay hindi na siya binayaran. 2019 nang dumating sa Pilipinas ang sospek at mula noon, nasangkot na umano siya sa mga insidente ng pagnanakaw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Parang lulong yata sa sugal itong ating Palestinian national na ito. Talaga ginagawa niya ng habit yung pagnanakaw pagka po siya daw ay nauubusan ng pang-tustos sa kanyang pagsusugal.
Ilang beses na rin daw siyang nakukulong pero nakakalaya rin dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Ang ibang kaso naman, hindi natutuloy dahil sa inaatras ng complainant. August 2024, nakuhanan pa ng GMA Integrated News ang suspect na nagwala sa loob ng tanggapan ng Manila Police District. Inireklamo naman siya noon ng isang taxi driver dahil sa hindi niya pagbabayad ng 400 pesos na pamasahe. Mananatili sa kustodiya ng NCRPO ang suspect habang inihahanda ang kaukulang reklamo laban sa kanya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang dayuhang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga motorista, may panibago na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 1 peso na dagdag sa kada litro ng diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 60 centavos din ang taas presyo sa kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggo na nataas presyo po yan ng gasolina, habang pang-anim naman para sa diesel at kerosene. Lunes latest mga mare at pare, chinika ng P-pop dance stars sa inyong kumare ang kanilang preparation sa Season 2 ng Stars on the Floor. Kailangan din i-maintain yung strength ng katawan kasi intense talaga yung labanan dito. Nag-training ng malala para maipakita ko po yung full potential. Kakaroon pa rin kami ng dance training, choreo training, conditioning, workouts. Ayan, yun yung mga parang napaghandaan ko din. Nagpe-prepare po ako ng mga bagong foundation ng dance genre kasi hindi po lahat alam ko. Ayun po, yung preparation po for those genres, parang nagtitake po talaga ako ng classes. Syempre, doing research din po online. Bago ang premiere ng Stars on the Floor sa February 15 sa GMA, nagpakitang gilas muna sa All Out Sundays dance floor kahapon sina Jao ng Alamat, Jeremy ng Horizon, Denise ng Calista, Joker ng First One, at Sofia ng Kaya. Dance Authority members naman sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Dance Trend Master Coach J, at ang bagong member na si Raver Cruz. Hosted pa rin niya ni Asia's multimedia star Alden Richards. Watch out sa official reveal ng new set ng Celebrity Dance Stars. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang naarestong suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Del Gallego, Camarines Sur. Chris, ano ang detalye ng barilan? Connie, nagpaalam daw siya sa mga escort na pulis na iihi sa bahagi ng Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Nang tanggalin ang pagkakaposas ng kamay niya sa likod, doon na siniko ng sospek ang pulis at inagaw ang service firearm. Tumakas ang sospek at pumasok sa masukan na bahagi ng barangay Kumaday-Kaday. Hinabol siya ng mga pulis at doon nangyari ang engkwentro. Nasawi siya matapos mabaril ng isa sa mga pulis. Ayon sa pulisya, sangkot sa kasong pagpatay ang sospek na ihatid sana sa Catanduanes mula sa Pasig City. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na iligal at walang basihan sa international law ang pagpapatrolya ng China sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng bilateral exercises ang Pilipinas at Amerika roon kamakailan. Nauna nang sinabi ng China na pang-uudyok ng gulo ang naturang bilateral exercises. Balitang hatid ni Darlene Kai. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon.
Sabi ng Armed Forces of the Philippines, nakaschedule ang kanilang exercise sa Bajo de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipagpapatuloy raw nila ito kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ginagawa rin daw ng China ang parehong pattern ng unlawful action sa ibang bansa ng Southeast Asia. Ang pagpapatrolya at aktibidad daw ng China sa Bajo de Masinloc ay isa pang iligal na aksyon na anilay dapat itigil dahil wala itong basehan sa international law. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng Radio Challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa paanyaya ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kay Senator Rodante Marcoleta na sumama sa pagbisita sa Kalayaan Island Group. Kausapin na po natin mismo si Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning, Miss Tony, and magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay ngayong umaga. Opo, gaano ho kayo kaseryoso sa inyong imbitasyon kay Senator Rodante Marcoleta at maging kay Congressman Paulo Marcoleta na sumama nga ho dito sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group? Well, I'm very serious, no? There's not something na binanggit ko publicly para mag-joke lang. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila, no? Na sa Pag-asa, may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino. At ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. At may nakipag-ugnayan na huba sa inyo mula po sa kampo ng senador? So far, wala pa tayong nare-receive, no? I never heard any pronouncement kahit man media interviews kay Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, whether they are willing to join the Maritime Domain Awareness Flight or they're going to charter their own aircraft papunta ng Pag-asa. Pero kayo po mismo, dito sa mga naging pahayag ni Senador Marcoleta, which he denied, na sabi niya na splice lang daw yung kabuuan ng ganyang gustong sabihin, ano ho ba ang inyong tingin tungkol po dun sa naging pahayag niya? Alam pa rin sa akin, Ms. Tony, no? Removing my uniform or speaking as not part of the Coast Guard or any uniform service. Bilang Pilipino, nakakadismaya, nakakagalit, nakakadisappoint. Bakit tayo mayroong isang elected member in the Senate and Congress na ganitong magsalita na tila winawalang bahala ang ating posisyon pagdating sa West Philippine Sea.
It's Okay. very disappointing. Mhm. At kayo ho, ano naman ang posisyon nyo dun sa dinagdag pa ho niyan, ano? Sabi ho ni Senator Marcoleta na ang gusto raw niyang ipunto sa kanyang pahayag ay magbigay ang Pilipinas ng mapa sa United Nations para maisama daw ang West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization para maipaalam sa buong mundo na inaangkin nga natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Group. Alam mo, sa totoo lang, Miss Connie, sino pa ba sa mundo ang hindi nakakaalam na meron tayong ipinaglalaban sa West Philippine Sea? I don't think that is the real intent of Senator Marcoleta. The transcript of the commission appointment where he said to give up Kalayaan Island Group is very clear. Ano sa tingin ninyo, sir, ang kanyang intent kaya? Well, para sa akin, siya dapat mag-explain niya, no? Na bakit tila baga ang pagsasalita niya ay imbis na kundinahin ang illegal at agresibong paggalaw ng China ay tila umaayon sa interest ng People's Republic of China at ina-undermine ang ating posisyon. Okay. Reaction niyo naman po dun sa puna, no, ng kanyang anak na si Congressman Paolo Marcoleta na ano raw ba daw ang pakay ninyo, no, sa pag-iikot sa mga eskwelahan? Pagbabantay at pagprotekta raw dapat sa dagat ang inyong tinututukan. Ang daming alam ni Congressman Marcoleta. Kung ako sa kanya, samahan niya ako. Tapos makinig siya sa pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea para mas maintindihan nilang magtatay. Okay. Ito ho bang pag-iikot nyo sa mga eskwelahan, is it part of educating yung mga kabataan po? Dahil meron ding panukala na isama na ang tungkol po sa WPS curriculum. Well, una sa lahat, no, we have close coordination with the Department of Education kung saan ini-engage din natin ng mga public school teachers na nagtuturo ng 4th grade, 6th grade, and 10th grade in preparation for the newly approved na curriculum, no, nitong coming school year about the West Philippine Sea para sa mga public school teachers. Secondly, I really support, no, itong paninindigan ni Senator Erwin Tulfo na isa batas, no, ang pangangailangan natin na isama sa curriculum ang West Philippine Sea. But at the same time, I would also like to take this opportunity to recognize yung mga sinimulan na ni Secretary Sani Angara sa pagpapatibay ng ating kaalaman pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At isa pa ho sa mga ipinunto rin ni Congressman Marcoleta yung pakikipagdialogo at diplomasya daw ang kailangan para maigiit kung ano ang sa Pilipinas. Kung gerahin daw ba tayo ng China, kayo raw bang nasa unang hilera o ibabala niya lang kayo sa kanyon? Ano ho ang masasabi niyo rin? Alam mo, Ms. Connie, hindi ko maintindihan kung anong pagkakaintindi ni Congressman Marcoleta ng gera. No? This has been the line of the previous administration noong panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang magawa sa West Philippine Sea dahil magkakagera. But we need to understand, 3 taong mahigit nang tinitindingan ni Pangulong Marcos ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi pa naman nagkakagera. No? Secondly, yung argument niya na dialogo, diplomasya, negosasyon, is also being engaged by the Department of Foreign Affairs. No? Hindi naman natin to pinipigilan. Our DFA, the diplomats under Secretary Tess Lasso, has been engaging actively the People's Republic of China. And lastly, the transparency efforts of the National Task Force on the West Philippine Sea is not provocation. We're just telling the world what is happening, and we're exposing the illegal and aggressive actions of the People's Republic of China. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras. Thank you, Ma'am Connie. Yan po naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Susubukan pa natin kunan ng bagong pahayag ang mag-amang Marcoleta tungkol po sa mga sinabi ni Commodore Tariela. Hulikam sa Caloocan, dumausdos ng paatras ang delivery truck na yan at nahagip po nito ang kasunod na kotse at nagtuloy pa sa pagdausdos hanggang tumama sa gutter at tumagilid. Nasira ang bahagi ng truck kaya nagkalat ang ilan sa karga nitong mga kahon ng sabong panlaba. Ayon sa truck driver, nagpreno siya sa paahong kalsada nang bigla raw sumulpot ang isang kotse. Umatras ang truck at hindi na kumagat ang preno nito. Ayon naman sa driver ng kotse, umatras siya nang makitang padausdos ang truck pero inabot pa rin siya. Walang nasaktan sa insidente.
Inabot ng 2 oras ang cleaning operation sa humambalang na truck at paglipat sa mga karga nitong detergent. Posibleng maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay ang rider o isang rider po ng motorsiklo matapos siyang mabangga at magulungan ng truck sa Cainta, Rizal. Damay rin ang isang garbage truck at isa pang motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Napahagulgul na lang si Cheneton nang makitang nakahandusay sa kalye ang wala ng buhay na katawan ng kanyang mister na si Bobby. Nabangga at nagulungan si Bobby at ang kanyang motor ng dump truck na ito nang kumabig ito papunta sa kabilang lane sa isang bahagi ng East Bank Road, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Damay sa insidente ang isa pang motorsiklong nagulungan din ng dump truck. Gayon din ang truck ng basura ng Cainta LGU. Sa kuha ng CCTV, kita sa kaliwang bahagi ng kalsada ang nakahintong truck ng basura. Nang tumawid sa linya nito, ang dump truck at saka bumangga. Kumain siya ng line dito sa papunta sa amin. Ngayon may marami silang motor na magkakasunod eh. Dito po sila salpukan dito, tapat na to. Yan sir, hanggang sa nakalagkan na po. Yung isang driver ng motor tumalon siya. Diyan siya pumasok sa ilalim. Umuungol kasi nakatagilid. Masakit siguro yung katawan niya. Kaso yung paa niya nakalabas sa truck. Kaya sinabihan ko siya na, "Ma'am, okay lang po na iurong ko yung paa niyo kay baka masagasaan ng sasakyan." Isinugod sa ospital ang isa pang babaeng rider na biktima. Ayon kay Cheneton, pauwi na ang kanyang mister mula sa maghapong pamamasada nang mangyari ang aksidente. 8 or 9 po kasi yun, umuwi na siya. Galing siya, dumaan pa siya bumili ng gamot kasi may sakit po yung bulsa. Nasa kustodiya na ng Cainta Police ang driver ng nakabanggang truck. Attorney na nga lang namin ang nakausapin nyo. Ano po ba talaga tayo ang nangyari? Kwento nyo lang po. Wag na. Attorney na lang. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Patay po ang isang lalaki matapos sagasaan at saksakin sa Bayawan, Negros Oriental. Cecil, sino ang suspect sa krimen? Connie, suspect dyan ang nakaalitan niyang kapitbahay. Ayon sa pulisya, nag-away ang sospek at biktima nitong Sabado. Nagbanta raw ang biktima na papatayin niya ang sospek. Kinabukasan, sinagasaan na raw ng sospek ang biktima. Lumabas ang sospek muna sa kotse at sinaksak sa dibdib ang biktima. Dead on arrival sa hospital ang biktima. Na-recover naman sa crime scene ang ice pick at kutsilyo. Inaresto ng mga taga-barangay ang sospek at isinuko sa pulisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng sospek at pamilya ng biktima. Nakatakdang sampahan ng reklamong murder ang sospek. Patay ang isang truck driver nang mahulog sa ilog ang minamaneho niyang truck sa La Paz, Agusan del Sur. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang truck nang makarating sa bahagi ng Barangay Valentina. Sinubukan daw ng driver na ihinto ang truck sa gilid ng kalsada kung saan may buhangin. Pero bumulusok pa rin ito sa bangin na may lalim na nasa 150 talampakan. Sugatan ang pahinante ng truck na dinala sa pagamutan. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Kuha po tayo ng detalye sa naging arraignment sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. May ulat on the spot si Mackie Polido. Mackie? Maliban kay dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Bulacan
Finance Section Chief Juanito Mendoza ay naghain na ng not guilty plea ang kanilang mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Ito na yung ikalawang beses o ikalawang pagkakataon na hindi natuloy ang arraignment ni Revilla dahil may hinain na naman siyang motion. Kasabay nito, hiningi ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na i-defer o huwag munang ituloy ang kanyang arraignment hanggat marisolba ang kanyang motion. Sa urgent motion na hinain ni Revilla via email kagabi, hiningi niyang mag-inhibit o huwag umupo si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda bilang mahistradong didinig ng kasong malversation. Nung unang pagdinig pa lamang ng kasong ito, sinabi na ni Justice Miranda in open court na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Bernardo nang sumalang ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sinabi na rin noon ni Justice Miranda na kaibigan niya ang abogado ni Revilla na si Attorney Mon Esguerra or at least isa sa mga abogado ni Revilla. Sabi tuloy ng prosecution, delaying tactic na naman ito ng kampo ni Revilla dahil umpisa pa lang o sa unang pagdinig pa lamang ay sinabi na ito ng mahistrado at noon pa lang ay tinanong na ang mga abogado kung may mga maghahain ng mga motion. Iginiit ni Justice Miranda na sa loob ng 4 na dekada niya bilang abogado at hukom, sinunod niya ang Code of Conduct ng kanilang propesyon. Kaya nga raw unang araw pa lang ay nag-disclose na siya in open court. Isinasabuhay din daw niya ang motto ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Sa internal rules ng Sandigan Bayan, walang applicable rules para sa mandatory inhibition ni Miranda. Gayunpaman, pag-aaralan daw ito ng korte. Batay sa guidance of continuous trial, may 2 araw para resolbahin ng korte ang motion to inhibit. Nakatakda ang arraignment ni Revilla sa February 16. Gayon din kay Juanito Mendoza na may mga nakabinbinding motion. Ang iba namang na nabasahan na ng hatol, magsisimula na ang pre-trial sa February 27. Bago matapos ang pagdinig, sinabon at pinaalalahanan ni Justice Miranda ang lead counsel ni Revilla na si Attorney Isaiah Asuncion. Sabi ni Justice Miranda, in open court, kailangan mag-ingat ang mga abogado sa ginagamit nilang mga salita sa mga isinusumiti nilang mga motion sa korte. Kailangan daw within bounds of professional courtesy at respect para sa korte. Sa motion to quash of warrant of arrest kasing inihay ni Attorney Asuncion, sinabi niyang sobrang minadali ng korte ang pag-issue ng warrant of arrest. Sinabi pa sa motion na delikadong precedent ang desisyon ng korte. Ang mga punto pa raw na ito, ginamit pa ni Attorney Lorna Kapunan sa isang media interview. Hindi partido sa kasong ito si Attorney Kapunan. Ipinaalala ni Justice Miranda na 11 a.m. na raffle ang kaso ng January 19 na issue ang warrant of arrest pasado alas 5 ng hapon. Nakatanggap ang korte ng motion to defer the warrant of arrest via email ng 6:16 p.m. So ngayon, Connie, ay nasa korte pa at nagpapahinga. Well, naghihintay sina Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa korte ng 3rd Division or sa sala ng 3rd Division dahil hinihintay pa nila yung susunod na hearing na arraignment din para sa kaso namang graft sa sala or sa korte ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Dahil sa epekto ng close fishing season, nakaka-GG pa rin ang presyo ng galunggong sa ilang palengke. Magkano na ba? Sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque, 200 pesos per kilo ang hango mula sa suppliers at naibebenta po ng 260 pesos kada kilo. Marami nang umaaray sa presyo na yan, pero mababa pa yan kumpara sa ibang pamilihan. Sa bantay presyo kasi ng Department of Agriculture, 350 pesos per kilo ang average price ng lokal na galunggong sa Metro Manila. Mahigit 306 pesos naman ang imported. Ayon pa sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines, umaabot hanggang 400 pesos ang bentahan ng galunggong sa ibang palengke. Patapos naman na raw ang close fishing season, kaya posibleng hanggang kalahati ang ibaba ng presyo sa susunod na buwan. At pagsapit po ng March, April at May, posibleng nasa 60 hanggang 80 pesos na lang daw ang kada kilo ng galunggong. Samantala, nakamit ni Pinoy Paul Walter E.J. Obiana ang kanyang kauna-unahang panalo sa Asian Indoor Athletics Championships.
Na-clear ni EJ ang 5.17 meters sa loob ng isang attempt. Proud daw si EJ sa pagkakapanalong yan, lalo't ito na lamang anya ang natitirang Asian tournament kung saan hindi pa siya doon nakakakuha ng gold medal. Kasama ni EJ sa podium finish ang Chinese pole vaulters na sina Cheng Yan Li at Yang Chen. Sunod na lalaban si EJ sa Germany para sa indoor meeting Karlsruhe. Kahit lumampas na sa edad na 100, hindi pa raw natatanggap ng 4 na Aita ang kanilang centenarian cash gift mula sa gobyerno. Paglilinaw ng DSWD na ilipat na ang programa ng pamamahagi nito sa National Commission for Senior Citizens noon pang 2025. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sila po yung mga 102 years old na, 103 years old o higit 100 taon na. Kaso wala pa silang nakukuha centennial. Viral online ang video na ito ng 4 na Aita centenarians na lagpas 100 taong gulang na. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw nakatatanggap ng 100,000 cash gift mula sa gobyerno. Katulad ni tatay, naging sundalo pa siya ng mga Amerikano nung araw. Pinanganak siya noong November 15, 1923. 102 years old na siya pero wala pa siyang nakuhang centennial, yung 100,000. Sa ilalim ng RA number 11982 o Expanded Centenarians Act, lahat ng senior citizens makatatanggap ng 100,000 pesos kapag tumuntong sa 100 taong gulang. 10,000 pesos naman kapag tumuntong sa edad na 80, 85, 90 at 95. Pinuntahan na ng DSWD sa Capas Tarlac ang 4 na Aita centenarians at binigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance. Pero paglilinaw ng DSWD, wala na sa kanila ang Centenarian Cash Gift Program. Nailipat na sa NCSC o National Commission for Senior Citizens noon pang 2025. Pero ayon sa hensya, kwalipikado sa cash gift ang 4 na Aita. Hindi kami dapat umabot ng 101, 102 or 103 nang wala silang natatanggap. Dapat by 100, may natanggap na sila. Sa amin kasi ganun kami noon. Without the need of a demand or an application, we give it to you. But sa NCSC, binago nila. Batay sa website ng NCSC, alinsunod sa batas, kailangan makuha na ng benepisyaryo ang kanyang cash gift sa loob ng 1 taon, pagtungtong nito sa mga nabanggit na edad. Sabi ng NCSC sa isang pahayag, pinoproseso na nila ang pamamahagi ng tig 100,000 piso sa 4 na Aita kahit wala pa silang natatanggap na aplikasyon mula sa mga ito. Hindi raw nabigyan ng mga ito noong 2024 kasunod ng paglipat ng programa mula DSWD papuntang NCSC noong 2025. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Avisala, maraming Encantadix ang relate sa pinagdadaanan ni Sangre Flamara Faith de Selva ngayong buwan ng pag-ibig. Yan ang behind-the-scenes video ni na Faith, Soldarius Luis Ontiveros with Gueco Twins aka Tukman at Mantuk. Heartbroken daw si Flamara at bad trip kay Soldarius. Nalaman na kasi ni Flamara na kasal na si Soldarius at sa kanyang albe o pinsan pa na si Hara Armea Isabel Ortega sa Encantadia Chronicles Sangre. Tanong ng Encantadix, game over na ba ang love story ni na Flamara at Soldarius? Yan ang dapat nating abangan. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Luis, aminado ang aktor na maging siya ay nagulat sa plot twist ng kanyang karakter sa series na mula sa pagiging general o Mashna, naging hari siya ng Sapiro. I was very surprised but also very grateful kasi at least it allowed me to explore yung dynamics with being paired up with someone else and also my acting. It gave me a little bit more space to explore the different personality sides of Soldarius. Anong balita sa Kasiguran Aurora? Ayon, kumakapa ng nakapiring sa isang palaro. Ang premyong huhulihin ng mga residente, buhay na biik. Pero imbes na sa putikan, sa loob ng kulungan. Challenging pa rin naman dahil naka-blindfold ang mga kalahok. G at kumasa sa challenge, sina bunso, tito at kuya, ate at tita sa 3 category. Tampok ang agawang biik sa pista ng Barangay Marikit. Ayon sa lokal na pamahalaan, layon niya na buhayin ang kultura ng larong Pinoy.
Wala sa Cambodia ang negosyanteng si Atong Ang ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Sabi ng Cambodian Foreign Ministry, walang record ang kanilang Immigration General Department na pumasok o lumabas si Atong Ang sa border checkpoints ng kanilang bansa. Naglabas ng pahayag ang Cambodian Foreign Ministry matapos magpadala ng mga pulis ang Department of the Interior and Local Government para hanapin si Ang doon. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naniniwala sila sa sinabi ng Cambodian Foreign Ministry. Ang star witness sa missing Sabongeros case na si Julie Patidongan daw ang nagsabing nasa Cambodia ang negosyante. Wanted si Atong Ang para sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Dati nang iginiit ni Atong Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Sa isa namang sulat, nanawagan si Mary Jane Veloso na siya'y palayain na para makasama ang kanyang pamilya. Sa open letter noong January 28, sinabi ni Mary Jane na gusto niyang maalagaan ang kanyang mga magulang na sina Cesar at Celia. Nais din daw niyang makasama ang dalawang anak na hindi niya nasubaybayan ang paglaki. Ayon sa ama ni Mary Jane, hinikayat niya ang kanyang anak na sumulat para hilingin ang kanyang paglaya. Muli rin siyang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng clemency ang anak. December 2024 nang ilipat si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos pumayag ang Indonesian government na dito sa Pilipinas ituloy ang kanyang sentensya sa kasong drug trafficking. Bago yan, halos 15 taon siyang nakulong sa Indonesia. Iginiit ni Veloso na wala siyang ginawang kasalanan. Ito ang GMA Regional TV News. Pasintabi po, isang bangkay ng sanggol ang natagpo ang nakalutang sa isang ilog sa Malolos, Bulacan. Kwento ng kapitan ng barangay Kaingin, nakitang nakataob ang sanggol sa ilog at nakakabit pa ang pusod. Nang kunin ang kanyang katawan, doon nalaman na isa itong babaeng sanggol. Inilibing na ang kanyang labi sa public cemetery sa kabilang barangay. Patuloy pang inaalam kung sino ang ina ng sanggol at kung sino ang nagtapon sa kanya sa ilog. Bistado ang isa umanong drug den sa Simunul, Tawi-Tawi. Arestado sa drug bypass operation sa Barangay Tubig, Indangan ang pinaniniwalaang maintainer ng umano'y drug den at 2 pang kasabwat. Nasagip naman ang 2 minor de edad na inabutan doon. Nasabat sa mga sospek ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Nakuha rin sa kanila ang isang baril, cellphone, mga ID at iba't ibang drug paraphernalia. Nasa kustudiya na ng Municipal Social Services and Development ang 2 kabataan. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 3 na arestong sospek. Wala silang pahayag. Mainit na balita, formal nang inaprubahan ng House Justice Committee ang pagbasura ng 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 39 ang pabor, 4 ang hindi at walang abstention. At ay naprubahan na ng mga miyembro ang committee report. Yan ang pagbasura sa De Jesus at Masa et al. Impeachment complaints. Ngayong araw din daw, itatransmit ng komite ang report para maisama sa order of business at maisalang sa plenaryo. Kinumpirma ni na sparkle artist Kate Valdez at Fumiya Sankay na hiwalay na sila. Sa statement na isinare nila sa kanilang Instagram stories, sinabi nilang nagmula sa respeto, pag-unawa at pag-intindi sa isa't isa ang kanilang desisyon na maghiwalay. Naniniwala silang hakbang ito para makapag-focus sa healing at self-development. Nagpasalamat din sila sa pagmamahal, suporta at kabutihan ng fans na sumuporta sa kanilang relasyon. Dagdag ng 2, walang bitterness sa pagitan nila. August 2024 nang mapansin ng fans ang chemistry ng 2 sa kanilang TikTok collabs at trip abroad. Nagkaroon pa sila ng joint TikTok account para maka-interact ang fans. Anytime, anywhere, mas pinadali na po ang panonood at pagsubaybay online sa inyong favorite Kapuso programs.
Leveled up na ngayon ang GMA Network mobile app bilang GMA Play. One tap away na lang ang inaabangan ninyong Kapuso shows at newscasts. Pwede rin mag-throwback sa past episodes at kumpletos rekado sa genre na drama, rom-com, balita, documentary at marami pang iba. Available din po sa GMA Play ang Kapuso Stream at pag-binge watch ng Asian novela at movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store at App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lamang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o sa web browser. Ito naman, ano ho ang greatest weapon ng nanay sa mga pasaway? Di, hunger. Umare, effective na panakot yan. Diba? Sino o ano man ang inaalagaan? Ayan, no? Sa mga aso ng Mirandilla family from Batangas, pinaka-gangster na yata si Burnok. Mahilig kasing tumakas ang lakwatserong Shih Tzu na yan eh. Pero itong si Burnok, may tinatago palang takot. Oras na marinig kasi ang sigaw ng fur mom na si Robbie, ora-orada dapat ang pag-uwi. Bawal matisod o matapilok si Burnok dahil may nakaabang ng hanger. Paliwanag ni fur mom, props at panakot factor lang naman yan. Ang video 1.7 million na ang views. Uwi na, Burnok, dahil ikaw ay trending! Nako, takot na takot. Nako. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Siso. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.